Magandang gabi, lalawigan ng Marinduque. Ako po si Romeo Matac Jr. at nandito po tayo live sa Balanacan Port dito po sa bayan ng Mugpog, Marinduque, kung saan ay atin pong inaantabayanan at tinitingnan personally ang lagay ho o ang sitwasyon ng ating pong pantalan dito po sa Mugpog, kung saan kanina nga po sa ating pong pagtungo dito ay atin pong namataan ang mahabang bilang ng mga sasakyan, gayon din po ang bulto ng mga pasahero. Pero sa mga oras na ito mga kababayan, na of 8:05 ng gabi ay unti-unti na pong nagpapasakay ng mga pasahero, gayon din po ng mga sasakyan itong ating pong barko ng Star Horse Shipping Line. Ito po yung MB Peña Francia 7 na dumating po kaninang mga bandang mga alas 6 ng gabi. Pero nagkaroon ho ng problema kanina mga kababayan, sapagkat yung mga sakay po nito na mga sasakyan ay hindi agad nakababa doon sa barko dahil umangat po yung rampahan na yon na nakikita po ninyo sa likurang bahagi ko. Umangat ho dahil po sa malakas at malalaking alon ay umangat ho yun. Kaya naman nahirapan hong bumaba o bumaba yung mga sasakyan doon sa rampahan na nakikita po nyo ngayon. Kaya ngayon pa lamang po muling nagpapasakay, siguro umabot po tayo ng mga nasa 2 oras ng paghihintay. Kaya ngayon pa lamang ho nagsisimulang magpasakay ng mga pasahero at mga sasakyan na nandirito na po sa loob ng pantalan ng Balanacan po. Makikita nyo po, ito po yung mga sasakyan na ngayon ay inaasahang makakasakay dito po sa malaki po itong barko na ito, itong Star Horse po na ito, Star Horse 7. Kaya naman at least mababawasan ho yung bilang ng mga pasahero, at the same time yung mga sasakyan na nandito ho sa loob ng Balanacan Port. At sa punto pong ito, dahil hindi po umaalis ang hepe ng PDRRMO para naman po antabayanan at kita niya mismo, at the same time kung mayroong problema agad-agad magawa ng paraan. Kaya sa punto pong ito mga kababayan ay atin pong makakapanayam ang hepe ng PDRRMO dito po sa lalawigan ng Marinduque, si dating bukal John Fernandez, para magbigay ho sa atin ng update. Dahil kanina bukal ay nauna na tayong mag-live, medyo nagkaroon lang tayo ng problema sa ating live feed sapagkat napakahina ho ng signal dito sa area. Pero kanina nakiusap po tayo na yung mga kababayan ho natin na inaasahang bibiyahe ngayong gabi ay huwag na munang bumiyahe sapagkat meron pang bulto ng mga sasakyan na nandoon ho sa may bahagi ng bayanan ng Balanacan, Barangay Balanacan. At the same time, I understand, medyo kinontrol na rin natin doon sa may bahagi ng Kapayang. Sir, paki-update naman ho tayo kung ano yung naging sistema natin, at the same time, ano yung mga naging struggle natin, but at the end of the day, pinipilit ho natin solusyonan. Okay, salamat po Sir Myong. At unang-una sa ating pong mga kababayan na nanonood ngayon at nagpaplano na bumiyahe sa papunta ng Manila, alam po namin na kayo ay excited nang makadating sa inyong mga tahanan. Subalit ang aming pong panawagan, dala ng hindi natin inaasahang mga pagkakataon at mga pangyayari na nagkaroon po ng kaunting aberya. Una, ang ating weather condition, sapagkat nagkaroon po ang ating mga shipping lines na pagkakansila ng mga barko sa kanilang biyahe. Unang-una ang ating pong 2 fast craft na dapat po ay siyang bumabiyahe para sa ating mga pasahero. Subalit dala po ng Shoreline at ng masamang panahon ng amihan, pero wala po tayo, inuulit po natin, wala tayong bagyo. Dala lang po ng talagang Shoreline at amihan ng nangyari. Ang ating pong 2 fast craft ay hindi po pinayagan ng kanilang management. At ganoon din po ang ating mga barko ng Montenegro Shipping Lines ay hindi na po magbibiyahe ngayong gabi. At kinansela po nila ang kanilang 5 barko. Kaya po ito yung isang nagiging problema natin ngayon sa ating mga kababayan, na huwag na po muna kayong pumunta kung kayo ay nasa inyo pang mga tahanan at nagpaplanong umalis ngayong gabi. Magpabukas na po tayo at obserbahan muna natin ang sitwasyon ng ating panahon, Sir Myong, sapagkat iisa po ang barko. At ito pong ating nasa likuran ngayon ay nagkaroon po ito ng aberya. Kaya po medyo matagal-tagal tayo nagintay. Ang ating mga
pasahero sapagkat hindi po agad sila nakapagbaba ng mga sasakyan, dala po na nagkaroon ng problema ang kanilang rampa. Pero dahil po sa kanilang pagsusumikap at sa awa na rin ng Diyos na tayo ay maiayos ito, napabilis po at ngayon ay nagkakarga na po sila ng mga sasakyan, Sir Myong. At para po sa inyong kalaman, sa direktiba po ng ating minamahal na Governor Melgo at sa kanya pong atas, kung kaya po ang pagpaplano ay atin na pong ginawa ang mga alternatibong solusyon sapagkat tumangbak po ang ating haba ng pila ng ating mga pasahero sa labas po ng ating port. Kaya po kanina ng pagdating po ni Congressman Ray Salvacion, nakipag-ugnayan po tayo sa PPA sa pangunguna po ni Sir Sherwin at nilagay na po natin ang mga pasahero na nasa labas sapagkat nakikita po natin na mas safe ang katatayuan ng mga pasahero natin sa loob ng port. Kaya po nag-provide po tayo sa utos ng ating minamahal na Governor Melgo na iayos at dalahin ang ating mga tent, lagyan ng mga upuan at nakahiram din po tayo sa Marinduque State University ng 300 bangko at ang ating pong provincial government ay nag-provide din ng nasa 500 bangko na ito po ay inupuan ng ating mga pasahero pansamantala habang wala pa pong biyahe, Sir Myong. At ito po yung nakikita nating solusyon na pansamantala habang naghihintay tayo at meron din po tayong libreng lugaw na isa sa ipinamimigay po ngayon na sana makarating po sa lahat ng ating mga pasahero. Ito po ay sponsor at courtesy ng ating Congressman Ray Salvacion at ng ating Governor Melesio sa pamamagitan po ng ating Provincial Administrator Engineer Hinang at ng ating tanggapan ng PDRRMO. Pinipilit po namin, Sir Myong, na talagang maiayos, maging maayos ang ating pong katatayuan ng ating mga pasahero. Dala lang po ng hindi inaasahang mga pangyayari kaya dapat po ilaging handa rin at ang ating mga kababayan na hindi natin inaasahan ay dumarating talaga. Kaya po habaan natin ang ating pasensya at pangunawa sapagkat ang nais po namin ang inyong kaligtasan at sa atas ng ating sa atas ng ating minamahal na Governor, ang gusto namin ay ligtas kayo. Mahalaga po yun, ano. At by the way ho, sa mga oras ho na ito ay may dumarating ho na isa na namang barko. I understand barko ho yan ng Star Horse ulit dahil nagkansela na nga po yung biyahe ng mga nasa Montenegro, ng Montenegro Shipping Line. Kaya ito pong Star Horse ay at least kahit papaano bukal ay makakabawas muli sapagkat maliban ho, pakita ho natin, ano, maliban ho doon sa mga sasakyan na nandirito ngayon sa loob na mismo ng port ng Port of Balanacan. Ito po yan po yung nakatakdang isakay ngayon dito po sa ating Star Horse MV Peña Francia 7 ay meron din po doon na nakapila doon sa malawak na parking area po doon o yung area po doon ng port dahil nagkaroon na po yan ng expansion, ano. So and maliban din ho doon mga kabarangay, mga kababayan, meron na rin hong mga pila ng mga sasakyan naman na nandoon ho sa may pag-akyat ng papunta naman ng view deck. At the same time, nagkaroon na rin ho tayo ng controlling sa may bahagi naman ng Kapayang. So muli po, napapansin nyo naman marahil na malakas ho din ang hangin dito po sa Port of Balanacan. Kaya pinapayuhan ho natin ang ating mga kabarangay na magdala ho kayo ng jacket dahil pihado ako bukal na yan ho ay malakas ang hangin doon ho sa gitna ng dagat o doon sa karagatan. So muli po ang ating panawagan, muli po sa ating mga kababayan, ginagampanan naman po, ginagawa naman po ng paraan ng pamahalaang panlalawigan. As a matter of fact, nagtungo nga po dito kanina, personal na bumisita si Congressman Reynaldo Salvacion at nagpahatid na rin po ng palugaw para mabigyan naman ng mainitan ng sikmura ng ating mga kababayan. Ginagawan ho ng paraan ng ating hong pamahalaang panlalawigan. Subalit, nagkakaroon din ho nga ng problema dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari na kagaya ng nangyari kanina na nagkaroon ng pagsubok doon sa pagbaba ng mga sasakyan dahil tumaas ho ang level ng tubig. Tapos ay yung rampahan ho ng ating Star Horse ay umangat. And kanina nga po, mayroon pang kotse na stuck doon sa pag-itanan ho noong rampahan at nito pong pantalan. Ano po, kaya
Sana po ay nakikiusap tayo na doblehin pa po ang atin pong pasensya dahil mas mainam naman po na nandito tayo at ligtas sa kalupaan at wala tayong nagiging problema. Bagamat I understand na yung iba ho, na ating mga kababayan ay may mga obligasyon din sa Maynila, pero unahin ho natin, walang hindi ho mahalaga kundi ang ating buhay at ang ating kaligtasan. So baka meron pa po kayong nais na paalaala o ipaabot sa ating mga kababayan bukal. Po, siguro, Sir Myong, yun lang po sa ating mga kababayan. Manatili po tayong nakatutok sa ating mga public information para po sa inyong kabatiran kung ano ang mga update natin sa sitwasyon. At ngayon po, pansamantala, yun lang po muna ang aming nais na ipabatid sa inyo na ang aming panawagan. Kung kayo ay nasa mga tahanan pa at nagpaplanong umalis at pumunta ng pier ngayong gabi, wala po tayong barko, meron po kayong, mai-stop po kayo ay doon sa barangay ng Kapayang, Sitio Ulong, at meron na po kaming nilagay na checkpoint ang PNP at ang ating pong PDRMO para po doon magkaroon ng holding area para hindi po tumambak ang ating mga sasakyan sa mahabang pila dito po sa area ng Balanacan. Kaya yun lamang po ang gusto namin mga kababayan, ang inyong pangunawa, at gusto namin ay ligtas kayo. Kaya ang amin pong hinihingi ang inyong kooperasyon at ang pakikipagtulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po Bukal dyan, at mula po dito sa Balanacan Port, particular dito sa bayan ng Mugpog, ako naman Romeo Matac Jr., DJ Myong po ang inyong lingkod, nagbabalita para sa balitaan sa sentro ng Pilipinas.